Okay, so good morning. Happy New Year. Ang pag-uusapan natin ngayon ay how to live when God is silent. So, paano ba tayo mamumuhay na ang Panginoon ay silent? Okay? So, yan yung pag-uusapan natin. Kaya dito sa verse na meron tayo, sa 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight. So, ito yung patunay na since na ang Panginoon ay silent, ang pamumuhay natin sa pamagitan ng pananampalataya hindi nakabase sa mga nakikita natin. So, bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon na iyong pinagkaloob. Salamat, Panginoon, sa presensya ng bawat isa at sa aming pag-aaral. Hilig namin na ang iyong banal na Espiritu patuloy na magbibigay sa amin ng pag-uunawa. Maraming salamat po at sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, how to live when God is silent. Walking by faith, not by sight. So, kung pag-uusapan natin ang salitang ito, ang pananampalataya ay magagamit lang natin kung ang isang bagay pinaniniwalaan natin na hindi nakikita. So pag sinasabing sight, yung mga bagay na nakikita at hindi po yun paniniwala or pananampalataya kung ito'y nakabase lamang sa mga nakikita. Ayan. So, we walk by faith, not by sight. So, actually, ang elaboration or yung tungkol sa pamumuhay na may pananampalataya, ito po ay ayon sa ipinapangaral ni Apostol Pablo. Ayan, dito sa natin, sa chart natin po, dito po na-emphasize ang walk by faith. Dito po, pero dito somewhere here sa time pass ay more on sight. So, ibig sabihin, ang kanilang paniniwala ay nakabase lang sa kanilang mga nakikita. Paano kung wala na yung mga signs and wonders, sila pa ba ay may paniniwala? Wala na po. Katulad ng mga Israelites, kung mapansin nyo, nung sila ay pinalabas doon sa Ehipto, 400 years sila sa Ehipto na naging alipin. So after 400 years, pinalabas sila sa pagkaalipin at sila'y naglalakbay papuntang Promised Land. At along the way, ang Panginoon ay nagpapakita ng mga signs and wonders, mga miracles. So ang mga Israelites ay naniniwala sila na mayroong Panginoon, naniniwala sila na makapangyarihan ang Panginoon, pero nung hindi nila na-recognize, nawawala yung kanilang paniniwala. Halimbawa, nung sila'y nagutom, nagrereklamo sila kay Moses at maging sa Panginoon. Okay? So, ang Panginoon ay nagpadala ng pagkain sa kanila, then naniniwala na naman sila. And later on, nauhaw. So, nung sila'y nauhaw at gusto nila ng uminom, nagreklamo ulit sila. Then, ang Panginoon ay gumawa ng paraan, doon ulit sila naniniwala. So, ibig sabihin, ang paniniwala nila sa time na ito ay according to their sight, sa mga nakikita.
Pero dito po sa atin, hindi ganon. Ang paniniwala natin ay hindi nakabase doon sa mga nakikita. Yan po ang kaibahan ikumpara sa time past, during the time of Moses, during the time of law, ang kanilang pamumuhay ay nakabase doon sa mga nakikita. Pero tayo po, under the dispensation of grace, hindi nakabase sa mga bagay na nakikita na doon lang tayo maniniwala kung meron tayong nakikita. Nakuha niyo yung point? Hindi tayo ganon. Na karamihan, ang kanilang paniniwala, kumbaga sila'y maniniwala lamang kung may nakikita. Pero hindi po ganon, dahil under this dispensation of grace, ang ating paniniwala ay hindi nakabase sa mga nakikita. At ang ating pamumuhay ay hindi nakabase doon sa mga nakikita. Kaya sinabi ni Apostle Paul, we walk by faith, not by sight. Okay? So meron tayong apat na bagay na pwede nating alamin, tuklasin sa oras na ito. Ang una, faith and pleasing God. Pangalawa, what we see. Pangatlo, what we know by faith. And number 4, walk by faith. So dito po tayo sa faith and pleasing God. Faith and pleasing God. So, in 2 Corinthians 5:7, balikan po natin. 2 Corinthians chapter 5, number 7. For we walk by faith, not by sight. Paul says we walk by faith, not by sight. Sa admonition, walk not by sight. Okay? So, nakita natin yung distinction under the time past program na ang mga Israelites ay more on ang kanilang paniniwala nakabase doon sa mga nakikita. Ayan. Maniniwala sila sa Panginoon base sa nakikita. Mamumuhay sila na may paniniwala base sa kanilang nakikita. So, ganun po ang description ng mga Israelites during that time. And then in Romans 1:17, saints have always lived by faith. Even the kingdom believers, sila din dapat ay mamumuhay na may paniniwala at ganun din dito. So, lahat ng believers, maging kingdom or grace believers, hindi po mawawala na ang mga believers mamumuhay ayon sa pananampalataya. Kaya may na-mention sa Romans 1:17, Romans chapter 1 verse 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. So even ang mga kingdom believers, sa Hebrews chapter 11:6, kumbaga, faith is required from time past, but now, and even ages to come. Ang faith ay ni-required. Dito po sa Hebrews 11, number 6, may mga ilan na i-describe sa Hebrews. Dito po, basahin ko sa Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. At may mga tao na
na-recognize na sila ay mayroong paniniwala, na sila ay namumuhay na may paniniwala. Dito po sa Hebrews 11:7, by faith Noah, being warned of God, of things not seen, as yet moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. So, si Abraham, ganun din. Sa verse 8, sila yung mga na-i-describe dito na namumuhay na mayroong paniniwala. So, si Noah, and then, ganun din si Enoch at si Abel. Dito sa verse 4, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead, yet speaketh. So si Abel at ganun din si Enoch in verse 5. Ito po ay mga tao na recognize, namumuhay na mayroong paniniwala. Dito sa verse 5 ng Hebrews 11, si Enoch. Okay? By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him, for before his translation, he had this testimony that he pleased God. Okay, nandun na-mention natin si Abel, si Enoch, si Noah, and then sa verse 8, si Abraham. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. At sa verse 9, na-describe din si Isaac at maging si Jacob. And then sa verse 11, si Sarah. So, ang mga ito ay na-describe sa Bible na mayroong pananampalataya sa ating Panginoon during that period of time. Ibig sabihin, ang mga believers, maging kingdom believers or grace believers, always live by faith. So, yun po ang description. Kaya in every dispensation na na-mention, ay ang pananampalataya ay ni-required. Okay? Ay required maging sa time na yun. So, in Romans 10:17, ano ba ang sinasabi sa Romans chapter 10:17? Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ito pong good news, ang faith, makakasumpong lang po ang tao ng pananampalataya, dapat niya pakinggan ang salita ng Panginoon. Dapat niya pakinggan ang salita ng Panginoon, lalong-lalo na sa kaligtasan. Ngayon, kung hindi niya napakinggan or narinig ang gospel of salvation, wala po siyang masusumpungang pananampalataya. Dito po sa binasa natin, ang sinasabi, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang tanong, paano maliligtas ang isang tao? Siya po'y maliligtas kung kanyang marinig ang Ebanghelyo. Basahin po natin sa Ephesians chapter 1, verse 13, na kailangan niyang mapakinggan at paniniwalaan ang Ebanghelyo. Sa Ephesians chapter 1, verse 13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Nakita niyo, dapat niyang
marinig ang salita ng Panginoon, the gospel of salvation, at yung tao na yon, pag paniniwalaan ng tao na yon, siya po ay tatakan ng banal na Espiritu. At kailan po, sa time na ito, sa panahon noon, iba ang basihan ng kanilang paniniwala. Dito po, sa panahon natin ngayon, ay kailangan mo nang marinig ang Ebanghelyo bago ang tao magkaroon ng faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, kailangan po yun. Okay? Kailangan po yun. Dapat mapakinggan mo na yung gospel. Katulad ng ginagawa natin dito every Sunday. Dapat mapakinggan mo na yung mensahe ng Panginoon. Dapat mapakinggan yung ebanghelyo ng kaligtasan. And then, kung kung naunawaan ang ebanghelyo, doon po papasok ang tinatawag na pananampalataya. Dapat marinig mo na, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Nakuha nyo? Faith is the knowledge of what is true. Anong sinasabi sa Hebrews 11:1? Dito po na-define sa Hebrews yung tungkol sa paniniwala. Hebrews chapter 11, verse 1, ito po yung definition. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ang pananampalataya ay hindi pare-parehas. Ang substance. Magkakaiba ang substance ng paniniwala ng mga believers. Pero under this present dispensation, ang substance ng ating paniniwala ay ang ginawa ni Kristo sa cross. Okay? Ang finished work ng ating Panginoon, yun yung substance ng ating pananampalataya sa panahon ngayon. Ulitin ko po, ang faith ay ni-required sa lahat ng mga believers, pero ang substance ang magkakaiba. Okay? Ang substance ang magkakaiba dahil under the dispensation of grace, under the But Now program, ang substance po ay ang finished work ng ating Panginoon. So, kailangan malinaw po sa atin, kasi mahalaga, yes, mayroon tayong pananampalataya, pero kailangan alam natin kung ano yung substance ng ating pananampalataya. Ulitin ko po, ang substance ng ating pananampalataya ay ang ginawa ni Kristo sa cross. Christ finished work. Faith is the knowledge of what is true. Ayon sa Hebrews 11:1 at ganun din po sa na-mention sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. At na-mention din natin kanina sa Ephesians 1:13 na kailangang marinig, mapakinggan yung ebanghelyo ng kaligtasan, at after that, you believe. Pinaniniwalaan mo, and then ang banal na Espiritu, siya ngayon ang magiging tatak sa lahat ng naniniwala, lalong-lalo na sa ginawa ng ating Panginoon, siya ay tinatakan. Ano yung tatak? Banal na Espiritu. Bakit tinatakan ng Panginoon ang mga naniniwala? Ito po ay sign of ownership. Ibig sabihin, mayroong nagmamay-ari na po sa lahat ng naniniwala sa ating Panginoon. Ang Diyos na po ang nagmamay-ari. Kaya, tinatakan niya. Sign of ownership. Yun yung sinyales na ang taong ito may nagmamay-ari na. Gusto kong idagdag ang 1 Corinthians chapter 6, patunay na tayo ay sa Panginoon na. Sa 1 Corinthians 6:19 to 20. Ito yung patunay na ang Panginoon ang nagmamay-ari sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Verse 19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God,
and ye are not your own. Verse 20, for ye are both with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Nakita niyo po, tayo ay binili na ng ating Panginoon. Sabi niya, for ye are both with a price. At sino na ngayon ang nagmamay-ari sa atin? Ang Panginoon na mismo. Nung tayo'y naniwala sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, nung tayo naniwala sa Gospel of the Grace of God, lahat po na naniniwala sa Gospel na yon ay tinatakan ng Panginoon, at ang tatak ay ang banal na Espiritu, patunay na ang Panginoon ang nagmamay-ari sa atin. Nakuha niyo? Kaya, since na ang Panginoon ang nagmamay-ari sa atin, siya po ang may karapatan. Okay? Siya po ang may karapatan sa buhay natin. Mayroong sinasabi si Apostol Pablo sa Galatians chapter 2, patunay na ang Panginoon na ang nabubuhay sa kanya, hindi na ang kanyang sarili. Sa chapter 2 verse 20 ng Galatia, I am crucified with Christ. Sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ito po ay patunay na ang Panginoon ang nabubuhay sa Kanya. So kumbaga, yung tayo mismo ay patay na kasama ni Kristo. At ang nabubuhay sa atin ay si Kristo. Nakuha niyo? Kaya nga, nandito tayo nagpupuri, itinataas natin, sinasamba natin ang Panginoon, patunay na tayo ay mayroong paniniwala. Ang taong walang paniniwala, hindi pinapahalagahan ang ganitong gawain. Nakuha niyo kwento? Ang taong walang paniniwala sa Panginoon, ang taong hindi niligtas ng Panginoon, ang taong hindi ligtas, ay hindi papahalagahan ang ganitong gawain upang sambahin ang Panginoon. Lahat ng may paniniwala sa Kanya, yan lang po ang may karapatan na sumamba sa ating Panginoon at pahalagahan ang ganitong gawain. Nakuha niyo? So, ano ngayon ang dapat nating gawin para yung iba ay pahalagahan ang ganitong klaseng gawain? I-share ang kaligtasan. I-share ang gospel para kung ito'y kanilang paniniwalaan, sila din po ay tatakan ng banal na Espiritu. Balikan po natin dito sa Ephesians 1:13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed. Ano daw? After that ye believed. After that person believed the gospel, ano po ang next? Siya po ay tatakan. So ngayon, ang part natin is i-share. Ang part natin bilang mayroong tatak na espiritu, ang part natin ngayon is ibahagi din sa iba. Nakuha niyo yung point doon? Ibagahagi din natin para hindi lang tayo ang mayroong silyo, mayroong tatak since tayo ay naniwala. Ang part natin is ibahagi din sa iba para sila din ay tatakan ng banal na Espiritu kung sila'y maniniwala. Dito po sa Ephesians 2, 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So tandaan po natin, ang kaligtasan ay work ng ating Panginoon. Ang part natin is ibahagi. Ang part natin is i-share sa iba ang kaligtasan.
Mayroon pang sinabi dito sa 2 Timothy chapter number 4. Number 4, verse 5. 2 Timothy 4:5. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Number 5. But watch thou in all things endure afflictions, do the work of an evangelist. So, ano yung part natin since na tayo ay mayroong tatak na banal na espiritu, since na tayo ay naniniwala sa ebanghelyo ng kaligtasan, do the work of an evangelist. I-share natin ang gospel of salvation. Kasi, mahalaga na ang iba din ay makarinig ng mensahe. Hindi lang tayo, yung iba din makakarinig ng mensahe, at kung ang mensahe ay malinaw sa kanila, ang mensahe ay very clear, yan po ay kanilang paniniwalaan. Ayon sa binasa natin, after that person believes, siya po ay tatakan ng banal na espiritu. Patunay na ang Panginoon ang nagmamay-ari na sa taong Diyos. Nakuha niyo? Ang Panginoon ang nagmamay-ari sa buhay ng mga naniniwala sa Kanya. Faith is not a lack of evidence or ignorance or blind. Hindi po, it requires knowledge. Kaya nga, pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon para malaman natin kung papaano nag-work ang Panginoon sa bawat isa. Katulad ng ginagawa natin, pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, it requires knowledge. Kasi, kung wala po tayong kaalaman, baliwala lang po yun. Parang walang saysay, ini-ignore lang natin, parang pangkaraniwan lang. Pero tandaan po natin, mga kapatid, kung tayo naniniwala sa ating Panginoon, kailangan i-consider natin na ganitong klaseng pagtitipon ay sambahin natin, aralin natin kung ano ang plano ng Panginoon sa bawat isa. Lalo na ngayong 2025. 2025, mayroon tayong plano na i-share ang natutunan natin sa iba na hindi pa nakakaalam. Nakuha nyo? I-share natin yung kaligtasan na natanggap natin mula sa ating Panginoon. I-share natin ang kaligtasan na natutunan natin sa pamagitan ng ating pag-aaral. Napakahalaga po. People want God to manifest Himself. Ganun po. Pero actually, tapos na po yun. Nung dumating ang Panginoon, nandito na siya. Hindi mo pwedeng i-request pa ngayon. Sa panahon ngayon, ginawa na niya noon. At na-record doon sa Matthew, Mark, Luke, and John. Dito po sa John 20:29. John 20:29. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed. So ito si Thomas, gusto niyang kumbaga maniniwala lang siya kung kanyang mahawakan ang Panginoon. Maniniwala lang siya kung makikita niya yung evidence. Ito si Thomas. Pero sinabi dito sa verse 29, sabi ng Panginoon, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed. So sinabi ng Panginoon, mas mapalad yung mga hindi nakakakita, pero naniniwala. So yun yung faith, Pero karamihan sa mga tao katulad ni Thomas, ipapakita mo muna para ako'y maniniwala. Hindi ganon.
Okay, yung sinabing to see is to believe. John, people want God to manifest Himself karamihan, pero He did already. Tapos na. Ginawa na niya, pinakita na niya that time. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, walk by faith, not by sight. Katulad ni Thomas. Hindi tayo katulad ni Thomas. Kaya sabi dun sa verse na binasa natin, walk by faith, not by sight. So, ganun po. Next, what we see. Ano kaya kung sa part naman natin? Okay, what we see. Kumbaga, nakadepende lang doon sa nakikita lang natin. Nakadepende lang doon sa alam natin at ito yung common. Nakabase sa mga experiences, sa mga circumstances. Kumbaga, i-define lang natin ang pananampalataya o yung faith doon lang sa nakikita. Nakuha niya? Doon lang sa nakikita, dinidefine ang faith. Yun po ang sa part natin, kumbaga sa human point of view, dinidefine natin ang faith base sa nakikita lang. Paano kung hindi? Hindi na ma-define yon. Pero ang Bible, ang dinidefine niya, yung pananampalataya doon sa mga hindi nakikita. Di ba? Sa Hebrews 11:1, binasa natin kanina, doon yung definition. Pero sa atin, ang point of view ng tao ay ibinabase lang sa mga nakikita. Di ba? Pag hindi nakikita, hindi ayaw maniwala. Dapat patunayan muna at bago ang tao maniniwala. So yun ang point of view. Karamihan. Kaya without faith in God's words, people are left only with what they can see. Tama. Without, kung wala yung pananampalataya sa salita ng Panginoon, kung balikan natin ang Romans 10, kung balikan natin ang Romans chapter 10, verse 17, faith. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, kung wala yung pananampalataya ngayon sa salita ng Panginoon, ang tao po ay ang kanilang paniniwala nakabase lang sa mga nakikita, sa mga circumstances, or maging sa works. Doon ibabase. Okay? Doon ibabase. Pero sinabi ng Romans chapter 5. Romans chapter 4, verse 5. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Ibig sabihin, hindi nakabase doon sa good works or anong klaseng works. Hindi po. Dahil dito sa binasa natin, sa verse 5, hindi sa pamamagitan ng kanyang gawa, siya ay naibibilang na righteous or matuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi pinagbabasan yung works ng tao para siya ay maibilang na matuwid sa harapan ng Panginoon. Ano po ayon sa verse? Siya ay naibilang na righteous nung siya ay naniniwala. Dapat believer siya sa ginawa ng ating Panginoon at maibilang siyang righteous, matuwid sa harapan ng Panginoon, hindi doon sa gawa ng tao. Hindi doon sa gawa natin, hindi sa sabihin na napakabait natin, ito yung ginagawa ko, ganun. Hindi po yan ang basis, hindi po enough yung ating ginawa para i-congratulate tayo or maibilang tayong righteous sa harapan ng Panginoon. Hindi po ang ni-require para ang tao maging righteous, maging matuwid sa harapan ng Panginoon, dapat siya'y nanampalataya sa ginawa ng ating Panginoon. Nakuha niyo? Kaya nga sa Romans pa rin, dito sa chapter 3, verse 24 and 25, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath sent forth
to be a propitiation through faith in His blood. Napansin niyo po, through faith in His blood, through faith in Christ's finished work, to declare His righteousness for the remission of sins. Ibig sabihin po, ang righteousness ay masusumpungan ng isang believer, ng isang tao, kung siya'y naniniwala sa ginawa ng ating Panginoon. Hindi po sa mga circumstances, hindi po doon sa mga kung anumang ginagawa or sa mga nakikita natin para ang tao ay ibilang righteous sa harapan ng Panginoon. Ito pang good news sa 2 Corinthians 5:21 na ito po, for He hath made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. So, ang nangyari, ginawang righteous ng ating Panginoon ang mga naniniwala. So, we are already made righteous in the sight of God. Papaano nung tayo'y naniwala sa Kanya? Kaya pala, sabi, walk by faith, not by sight. Walk by faith, not by sight. Walking by sight blinds you. Kung doon tayo na ibabase natin ang pamumuhay natin, paniniwala natin, walking by sight blinds you to spiritual. Nakuha nyo? Kung ibabase natin doon ang ating pamumuhay, paniniwala sa mga nakikita, ano po? Blinds us, bubulagin tayo doon sa mga spiritual. Kumbaga, bulag tayo doon sa mga spiritual truth. Hindi natin ma-recognize dahil nakabase po tayo doon sa mga nakikita lang. Kaya, ma-ignore natin yung mga bagay na hindi na natin nakikita. So, walking by faith, walking by sight blinds you to spiritual truth. Sana malinaw po yan. Proceed tayo. Next is what we know by faith. What we know by faith. Ito po ang isa sa dapat nating malaman. What we know by faith. Faith is the knowledge of what is true. Okay? Faith in God. Faith in God. God's words. Faith in God's words are true. In 1 Thessalonians 2:13. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it, not as the word of men, but as it is in truth, the word of God which effectually worketh also in you that believe. So, kung bakit mahalaga ang word of God? Okay? Kung bakit napakahalaga, kasi sabi niya, when ye receive the word of God, which ye heard of us, ye receive it. Katulad ng ginagawa natin, yung salita ng Panginoon ating pinag-aaralan para magkaroon tayo ng kaalaman, enough na kaalaman. Kaya faith is the knowledge of what is true. Faith in God, faith in God's words are true. Okay? So, hindi po nakabase sa ating mga nakikita, kundi nakabase po sa salita ng Panginoon. Dapat nakabase po kung ano ang itinuturo ng Biblia. We are at peace with God. Ito pang good news. Aside from we have the knowledge of God, we are at peace with God. Ang ganda po, we are at peace. So sa taon na ito, dapat at peace with God po ang lahat.
Di ba? Ano bang sinabi sa Romans 5, 1 and 2? Romans 5, 1 and 2. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, paano po magkakaroon tayo ng peace? Through our Lord Jesus Christ. Inner peace. Magkaroon tayong tinatawag na inner peace with God through our Lord Jesus Christ. And so, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Paano daw? Paano daw ang pananampalataya? Paano masusumpungan ang pananampalatayang ito? Through our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng ating Panginoon, masusumpungan po natin ang totoong kapayapaan. Inner peace. Kapayapaan within us. We are at peace with God. Then sa verse 2, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. By whom also we have access by faith into this grace. Yun po ang good news para sa atin dahil mayroon tayong inner peace, mayroon tayong peace at peace through our Lord Jesus Christ. What you see is not God's wrath, but sin. So yun po yung nakikita natin. Kaya nga, we are at peace with God through our Lord Jesus Christ. Dapat alam natin yung ating pinaniniwalaan according to the scriptures, not according to our side. Sa mga nakikita natin, ibabase, dapat in accordance with the scripture. Kaya kung bakit kailangan natin ang Bible, kung pag-uusapan natin ang mga plano ng Panginoon, kung pag-uusapan natin ang ginawa ng Panginoon, kung pag-uusapan ang pananampalataya. The body of Christ, the church, so tinatawag body of Christ, we the believers, under the dispensation of the grace of God. Ang tawag sa mga believers ay body of Christ. Pag sinasabing body of Christ, hindi po yung literal na body of Christ, but refers to the believers na naniniwala po sa gospel of the grace of God. Ang tawag po dyan ay body of Christ. Hindi literal body, pero a group of people na naniniwala sa Ebanghelyo, the gospel of the grace of God. Ang tawag po body of Christ or the church. It's not a building, okay? Hindi po building ang church. Hindi po ganito building o nasaan yung building. Hindi po. Ang ibig sabihin ng church ay group of people. Group of people na naniniwala sa ating Panginoon. Yun ang church. Nakuha? Not a building, but we are building it every day. Yung church, the body of Christ. Okay? So we are part of the church, the body of Christ. We are building it every day. Hindi yung literal building, but referring sa atin. Okay? So we are building it every day as part of the church, the body of Christ. Let's proceed. Number 3. Continuation. What we know. So kanina, faith is the knowledge of what is true. The body of Christ is the church. And the next, what we know is spiritual gifts in Ephesians 1:3. May na-mention dito sa Ephesians chapter number 3, Ephesians 1:3. Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,
who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Okay? Dito po sa Ephesians 1:3, have here the charity, the grace, the strength, and understanding. Spiritual blessings in heavenly places in Christ. So ang blessings na i-describe ay hindi dito sa verse na binasa natin, ay more on spiritual blessings and heavenly places. Okay? Mga makalangit na blessing, pagpapala. And then what God wants, God's will is discovered from the Bible, rightly divided. Actually, ang God's will ng Panginoon, matatagpuan natin sa Bible, but using right division. Rightly dividing the word of truth. So, hindi natin matatagpuan ang God's will ng Panginoon sa panahon natin under the time pass. Wala po doon. At hindi rin matatagpuan natin ang God's will ng Panginoon sa panahon natin ngayon, ages to come. Dito lang po natin malalaman ang God's will niya para sa atin under the Now program. Kaya, when we talk about, or we study about discovering the will of God, study the Bible, rightly divided. Hindi po matatagpuan natin ang will ng Panginoon sa atin doon sa time pass. Hindi po. Kaya nga, we study the Bible rightly divided para mai-share natin kung ano yung will ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Okay? Kaya nga, na-mention kanina yung all spiritual blessings in heavenly places na i-describe ni Apostle Paul under the dispensation of grace. Then, isa pa, our eternal life in Christ. Basahin lang natin ang dito muna tayo sa Titus muna before ang Colossians. Sa Titus chapter 1, may nabanggit ang eternal life actually ay promise ng Panginoon. Noon pa ipinangako na ng Panginoon dito sa Titus 1:2, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So ang eternal life ay pangako na ng Panginoon. Mayroon pa sa Titus 3, verse 7. That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Pangako ng Panginoon ang eternal life, our eternal life in Christ. Kaya since we are in Christ, we have that hope of eternal life. Colossians 1:27. Colossians 1:27. In whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So we have that hope since we are in Christ. Nung tayo naniniwala sa ating Panginoon doon sa kanyang ginawa sa cross, ay binigyan niya tayo ng a hope of eternal life. Okay? Binigyan po niya tayo. So we claim doon sa promise ng Panginoon, sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya, ay mayroon pong eternal life. So the hope of glory means it is not seen right now. Yes? Hindi po ngayon yan, dahil yun po ay sa future, yung tungkol sa glorification. Kailan po yan? Pagdating ng rapture of the church, the body of Christ, ang ating katawan babaguhin into glorious body, glorified body, heavenly body, and then lahat pupunta na sa langit. Ang ating katawan papalitan ng glorious body.
Basahin natin. Philippians 3:21. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. So, ibig sabihin, yung ating vile body, yung ating katawan na mayroon tayo ngayon, pagdating ng panahon, ipinangako ng Panginoon na kanyang papalitan ng glorious body, glorified body, heavenly body. Bakit po heavenly body? Dahil ang ating pupuntahan sa langit, hindi po kung sa lupa, earthly body. Pero ang pangako ng Panginoon ay heavenly. Our citizenship is in heaven. In Philippians chapter 3 verse 20, for our citizenship or our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, kung ang langit ang ating bayan, ang ating katawang panlupa, papalitan ng katawang panlangit. Yun po ang ating inaasahan. Yun ba ay nakikita ngayon? Hindi. The hope of glory means it is not seen right now. Pero mayroon tayong pag-asa dahil sinabi ng Biblia. Nakuha? Sinabi ng Biblia, sinabi ng Panginoon na ito ang ma-experience ng mga believers. Ito ang ma-experience, maranasan ng mga naniniwala sa Kanya. The hope of glory means it is not seen right now. A book explaining what God is doing, a book that provides faith. Kaya nga sa Romans 10:17, faith. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hearing by the word of God. Itong ginagawa natin. Okay? Hearing by the word of God. Pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. At yun po ay napakahalaga para mas ma-strengthen ang bawat isa, mapapatibay ang pananampalataya ng bawat isa. Next, number 4. Walk by faith. Walk by faith. Kailan na i-describe, kailan ipinapaliwanag. Ito po ay naipaliwanag o na-describe during our time sa pamamagitan ni Apostol Pablo. So hindi sight dito, more on sight, living by sight. Ang kanilang faith here ay nakabase sa kanilang nakikita. But here, hindi po. Nakabase po doon sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ng ating pamumuhay ay nakabase po doon sa ginawa ng ating Panginoon. So walk by faith, absent from the body is to be present with the Lord. In 2 Corinthians 5 number 6. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 verse number 6. Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, and we are absent from the Lord. And then verse 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So absent from the body and to be present with the Lord. And then 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16. Knowing not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. So malinaw po, we only learn to walk by faith when we do not see miracles, dreams, or mga signs and wonders. Doon lang po matutunan natin yung walking by faith. Not doon, referring doon sa mga signs and wonders, miracles, dreams. Anong sinabi sa Romans chapter 8:24? Romans chapter 8 verse 24. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope.
For what a man says, why does he yet hope for? For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope for what a man says. So, kaya nga, ang ating paniniwala ay, ang ating faith, hindi nakabase doon sa ating nakikita sa mga miracles or dreams or sa mga experience ayon dito sa na-mention sa Romans chapter 8, verse 24. No one has seen the cross. No one has seen the cross Jesus died on. But it is the proof of salvation. Okay? Kaya kung punta tayo sa 1 Corinthians 10 na i-describe dito yung nangyari, yung ginawa ng ating Panginoon nung siya'y namatay and then siya'y nag-resurrect at doon na nakabase yung ating paniniwala doon sa kanyang ginawa. Dito sa verse 18, chapter 10, start na lang tayo sa may ano po. Sa 1 Corinthians 15, not 10. 1 Corinthians 15. Dito sa verse 12. Now, if Christ be preached that he rose from the dead, how saying some among you that there is no resurrection of the dead? 13. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? So, yun po yung scenario dito. Then sa verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. So kung wala palang pagkabuhay, kung ang Panginoon ay hindi na nag-resurrect, ang ating paniniwala ay walang saysay. Kung si Kristo ay hindi siya nag-resurrect, yung ating pangangaral ay walang kapuluhan. Kaya sabi niya, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Number 15. Yeah. And we are found false witnesses. Ang nangyayari doon, magiging false witnesses tayo na ipipangaral natin si Kristo na siya'y nag-resurrect na hindi pala. Ganun po ang magiging scenario. Pero dito po malinaw na si Kristo ay nag-resurrect. Siya po ay nag-resurrect, kaya yung ating pananampalataya, ang ating paniniwala ay totoo. Ang ating pangangaral ay totoo din. Kaya sabi dito sa verse 15, tuloy natin, whom he raised not up is so be that dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. 17, and if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. So, ganun po ang nangyari. Pero, ulitin ko po, si Kristo ay nag-resurrect. Kung babalikan po natin ang verse 6, si Kristo po ay nakita ng more than 500 na siya ay nag-resurrect. Oh. Ito po sa verse 6. After that, he was seen of about 500 brethren. So, ilang tao ang nakikita na si Kristo ay nag-resurrect? More than 500. More than 500, ibig sabihin, totoo na si Kristo ay nag-resurrect. Kaya ipinapangaral natin na si Kristo ay nag-resurrect. Totoo po yan, according to the Scripture. Nakuha niyo? Ayon sa Scripture, si Kristo ay nag-resurrect at nakita, pinatunayan ng more than 500 na siya ay nag-resurrect. Tuloy natin. Yung sabi pa dito sa verse 7, after that, he was seen of me, James, then of all the apostles, and last of all,
He was seen of me. So, sino yung last na nakakita? Si Pablo. Si Pablo yung last na kung ang Panginoon nagpakita. Kaya, kung siya ang last, wala na pong ibang pwedeng mag-claim na ang Panginoon nagpakita sa kanya. Bakit? Sino po ang last ayon sa Biblia? Si Apostol Pablo po. Siya po yung last na nakakita sa ating Panginoon, aside from the 500 and then more than 500, si Pablo po yung last na nakakita sa ating Panginoon. Kaya hindi po totoo na mayroong mag-claim na ang Panginoon ay nagpakita sa kanya. Ayon sa Biblia, ang last na nakakita sa Panginoon ay si Apostol Pablo. Okay? Hindi totoo na ang Panginoon ay nagpapakita pa sa ibang mga tao. Hanggang ngayon, ang Panginoon ay nag-reveal kung ano yung ibinibigay. Wala na pong ganon dahil si Pablo ang last na nakakita sa ating Panginoon. Kaya nung binasa natin kanina, kung sakaling si Kristo ay hindi nag-resurrect, ang ating ginagawa ay useless. Ang ating paniniwala ay useless. Ang ating pangaral ay useless. Ganun po. Pero hindi. Ang Panginoon ay nag-resurrect. Okay? Kaya, ipinapangaral natin na buhay ang Panginoon. Therefore, in verse 11, therefore, whether it were I or them, so we preach, and so ye believe. Kaya sa verse 1 to 4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. So ayon sa Scriptures, si Kristo namatay. Ayon sa Scriptures, siya ay inilibing. At ayon sa Scriptures, siya ay nabuhay. Hindi po siya nananatili sa libingan. Ang Panginoong Hesus, hindi siya nanatili sa libingan, siya po ay nag-resurrect. No one has seen the cross Jesus died on, but it's on the proof of salvation. There is nothing to see in the empty tomb, but it is the evidence of eternal life. Wala na po ang Panginoon doon sa libingan. Okay? Siya po ay nag-resurrect. Kaya ang ating Panginoon na sinasamba ay buhay. Hindi po patay ang Panginoon. Siya po ay buhay. At hanggang ngayon, kaya dapat natin siyang ipapangaral, i-share yung kanyang ginawa sa cross. Alam niyo po, ang salvation ngayon, ipangaral mo ang message of the cross ayon sa 1 Corinthians 1:18. 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Ang salvation po, ang dapat po nating ipapangaral para ang tao ay masave, ay ang cross. The message of the cross. Dapat maunawaan ng tao yung ginawa ni Kristo sa cross. At kung maunawaan niya yon, kanyang paniniwalaan, at kung paniniwalaan niya, siya po ay ligtas. Ang tanong, saan po siya naligtas? Siya po ay naligtas doon sa judgment ng Panginoon. Siya po ay naligtas doon sa wrath ng Panginoon. Anong sinasabi sa 1 Thessalonians 5:9? We are delivered from the wrath to come. 1 Thessalonians 5:9,
at hindi tayo inappoint doon sa wrath. For God hath not appointed us to wrath, but obtain salvation. Ang mga believers po ngayon ay hindi po dadaan, makakaranas ng Great Tribulation. Hindi po maranasan ang Great Tribulation na 7 years, so we are saved from the wrath to come, delivered from the wrath to come. Dagdag pa natin ang 1 Thessalonians 1:10, and to wait for His Son from heaven, from He whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Hindi po tayo dadaan sa Great Tribulation, sa wrath ng Panginoon. Doon tayo iniligtas sa parusa. Iniligtas tayo sa judgment, sa wrath ng Panginoon, at sa lake of fire. Nakuha nyo? Doon tayo iniligtas. Kaya, we are saved from the coming wrath. Na-mention din sa Romans 5:9. Romans chapter 5 verse 9. Ito po. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. So iniligtas po tayo sa parusa. Kaya ang Church, the Body of Christ, ay hindi po parurusahan. Hindi po dadaan ng puot ng Panginoon, hindi dadaan ng judgment for punishment. We are saved from that wrath, that judgment. Yun po yung good news para sa atin bilang mga believers under this present time. There's nothing to see in the empty tomb, but it is the evidence of eternal life. Bakit? Si Kristo po, nung siya'y nag-resurrect, hindi na po siya mamamatay. Siya po ay eternally buhay. At since na tayo ay naniniwala sa Kanya at ipinangako din niya na lahat ng maniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wow! Ang ganda po yan. Ang ganda po na pangako ng Panginoon, at yan po ay masusumpungan lamang kung ang isang tao ay maniwala sa Kanyang ginawa. Wow! Yun po ang ating ipagpatuloy na i-share this 2025. Tuloy natin i-share ang salita ng Panginoon, ang Gospel of Salvation, para mapakinggan ng iba, paniniwalaan ng iba, at hindi lang tayo ang sumampalataya, meron ding iba. At makakasama natin pagdating ng panahon sa ating pagsamba. Okay? So, tayo po ay panalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob. Salamat sa presensya ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon, naging sa time na inyong pong pinagkaloob sa amin na pag-aaralan ang inyong banal na salita. Maraming salamat po, at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon. Amen. Amen.